Kakaumpisa pa lamang ng preskon mo, John Vic. Kumbaga parang opening statement mo pa lang. Niloloko mo na naman ang mga Pilipino. Nanlilito ka na naman. Napakaliit na bagay, ganito pa, at gagawan mo pa ng kasinungalingan naman. Tapos gusto mo or open ka na magpresidente. Apakaliit na bagay ito. Gagawan pa niya ng kwento talaga. Wala namang problema kung ang ating mga kapulisan, yung trabaho nila, ang nagiging resulta niyan ay mas safe nga tayo. Nakakatuwa ngang isipin na mas ligtas ang ating mga kalsada. Mas nakakatuwa na mas ligtas ang ating mga kababayan, lalong-lalo na kapag nasa kalye, lalong-lalo na kapag mga 10 oras ng gabi. Okay, walang problema doon. Papalakpak pa ako doon kung 'yon ang totoo. Kaya tanungin ko muna kayo bago natin umpisahan ito. Pakiramdam nyo ba, sa tingin nyo ba, mas safe ang kalsada ngayon kesa sa panahon ni Pangulong Duterte? Yun kasi yung lagi nilang ipinagmamalaki. Wala daw patayan sa war on drugs pero mas magaling daw sila. Naniniwala ba kayo doon? O, puntahan natin itong video na to. Isang news lang ang magdedebunk sa sinasabi niya. Okay. Siguro magtanong na tayo. Ano po ba ang latest ngayon sa Dapat po malakpak muna ng malakas. DILG o sa Well, PNP? we're very happy to note that according to the latest survey of Opta and Okay. consistent with the other surveys, that the approval rating of the PNP is at an all-time high. Okay. Um, Wow, More than 2/3 of the people believe that wala ka bang eksaktong figure? Naman. Magbibigay na lang natin yung exact figure mamaya. Trabahuin na natin yung trabaho ni Jombe. the PNP is mataas ang trust rating nila, tapos mataas rin ang performance rating nila. Okay, mataas nga daw. Mataas talaga, nakita ko na kasi. Ngayon, tignan natin kung ano ba daw yung mga dahilan. Okay. It shows the hard work and dedication of especially Chief PNP Nertates Okay. in putting institutional reforms into the system. Okay, dahil sa institutional reforms. Yung mga bago ko pumasok kasi ng DILG, may isang big time nagsabi sa akin, sabi May big time daw na nagsabi sa kanya bago siya pumasok sa DILG. Pakinggan nyo ha. Idedemang niya sarili niya. niya, there is no organized crime syndicate in the Philippines except the PNP. Wow, mabigat yun. Sino kaya nagsabi nun? Sino kaya? And I wanted to prove him wrong. So, may nagsabi sa kanya na yung PNP, yung pinakamalaking sindikato, parang ganon. Tapos gusto daw niyang i-prove na mali siya. So, kung ipoprove mo na mali siya, ibig sabihin, ipapakita mo na hindi yung pulis ang pinakamalaking sindikato. Okay? So, So, anong ginawa mo? lahat ng Cotton Cups, lahat ng Ninja Cups, lahat ng KFR, lahat ng Tokhang, tinigil namin lahat yun. So, ibig sabihin meron. So, ibig sabihin tama yung nagsabi sa'yo. Ibig sabihin, sabi mo, you want to prove him wrong. So, anong ginawa ninyo? Itinigil ninyo kamo. Itinigil o ipinatigil? Pareho na yon. Pero, ibig sabihin, meron. Hindi mo na-prove na mali yung nagsabi sa'yo. You wanted to prove him wrong, sabi mo. You prove him right. You proven him right. Ang hirap mag-English. So, kontra-kontra na yung sinasabi mo dito, John Vic. Ha? Sunod. Lahat yun. Kaya, pero may Ito pa daw yung ginawa nila. Kaya kung bakit mataas yung trust rating ng PNP ngayon. other side yun, gumawa kami ng Safer Cities Initiative. Wow, gumawa daw sila ng Safer City Initiative. Dito nga madadali. So, mataas daw yung rating ng PNP.
mataas yung trust ng PNP at performance rating ng PNP according sa Okta Research. At ang isa daw diyan na dahilan, yung other side daw, gumawa sila ng safer city. Oh, mamaya ka, mamaya. na yung mga bawal nagiinuman sa kalye, bawal lang nagkakaraoke ng hanggang ng lagpas ng Nang ulitin mo nga, yung mga bawal nagiinuman sa kalye, mm. bawal lang nagkakaraoke ng hanggang ng lagpas ng 10 p.m. Nang. So parang ang sinasabi niya, dahil daw sa programa nila na Safer City, bawal nagiinuman, bawal naghubad, bawal pagbidyoken ng lampas alas 10 ng gabi. Yun daw yung isang dahilan kung bakit mataas ang trust at performance rating ng PNP. Totoo ba yon? Totoo ba yon? Yun daw ang dahilan? Basag ka ngayon. PNP trust rating reflects efforts to maintain peace and order. Okay. Pagtiyagahan natin, basahin natin kasi nandito na yung lahat. The Philippine National Police on Wednesday said a survey result showing a majority Filipinos trusted and were satisfied the law enforcement agency reflects its efforts in peace and order. Oh, recent lang to ha. 2 days ago The said the result reflects the police force's efforts to maintain peace and order, to enforce lawful and protect communities. PNP General Jose Melencio Nartates Jr. said in a Filipino statement. The PNP remains focused on humane and fast law enforcement while continuously intensifying its campaign against criminality and strengthening its community engagement, he added. President Ferdinand Marcos Jr. in separate message both during 35th anniversary of PNP's reorganization last January and the latest PNP Academy graduation last March challenged the National Police Force to uphold its public trust. Eto na. Further, the survey and the PNP's trust and satisfaction rating came despite the agency's watchdog, the Internal Affairs Service IAS, flagging an increase in number of police officers administratively discharged for various offenses of law enforcement procedures. Ito na. A total of 1,048 police officers were administratively charged from January to March 2026 compared to during the same period in 2025 according to IAS. Nartates previously the case were interviewed blah blah blah. In a press briefing, ito na. In a press briefing in Camp Crame later on Wednesday, PNP Brigadier General Randolph Tuano noted that the survey only covered ito na, from January to March 2026. Nakuha nyo na? Hindi pa? Hindi nyo pa nakuha? Yung gusto kong ipakita sa inyo. Ang sabi ni John Vic, mataas daw yung trust at performance rating ng Okta Research ng PNP sa kanila survey. Dahil daw, tinanggal daw nila yung mga cotton caps, yung mga kung ano-anong mga iskalawa, ganyan. Tapos, ang isa pa daw na dahilan ay yung safer city. Safer city. Bawal lang mag-inom sa labas, bawal nakahubad sa labas, bawal nang nagbibideo okay nang lampas alas 10 ng gabi. Okay. Take note, ang survey, ang period niya, January to March 2026. Ituloy natin ng konti. Pasag. He further noted that the Department of Interior and Local Government and the PNP's Safer Cities Initiative was only launched last April 6. So, ang survey ay January to March. Yun ang survey.
na-launch lang o inintroduce lang nila yung Safer City Initiative noong April 6. So, hindi pa covered yan, Junbic. Wala pa yung Safer Cities ninyo na initiative ninyo nung nag-survey ang Okta Research January to March 2026. Tapos sinasabi mo sa press con mo, kakaumpisa pa lang ng press con mo, na dahil mataas yung performance at trust rating na sinagawang survey ng Okta Research sa PNP ay dahil tinanggal ninyo o inalis ninyo yung mga iskalawag, yung mga kung ano-ano, mga tarantadong pulis at yung initiative ninyo na Safer Cities. Sinungaling. Bakit? Kasi April 6 yung Safer Cities ninyo. Hindi covered sa survey ng January to March 2026. Apakalit na bagay. Kailangan mo pang dagdagan yung kwento mo kasi yung mga loyalista nga, hindi na yan mag-iisip. Sasabihin yan, o tingnan nyo, binabash ninyo, criticize ninyo, yung Safer Cities na inimplement ng DILG at ng PNP sa pamamagitan ni Naftates at ni John Vic Remulla. Tingnan nyo ang resulta, napakataas ngayon ang performance sa stress rating ng PNP. Ganyan yung mga tanga-tangang loyalista nga. Ang hindi nila alam at hindi pinapaliwanag ni John Vic at hindi niya sinabi na ang survey ay January to March. Yung Safer Cities ay April pa. So wala pa. So hindi po pwedeng maging dahilan yung Safer Cities ninyo kung bakit tumaas all-time high ang performance at trust rating ng PNP according, ididiin ko lang, sa Okta survey. Ulitin ko, sa Okta survey.